Ito nga mga kababayan, usap-usapan ito ngayon at reaksyon po ito reaksyon ito mga kababayan ng mga netizen. Dahil po mga kababayan ay isa po kasi si Robin mga kababayan sa mga persons of interest dito sa pagtakas or pagpapatakas kay Bato mga kababayan at sa mga kaguluhan sa Senado na nangyari kung naalala ninyo nung nandoon si Bato tapos may putukang naganap, 'di ba? Oo. And kay Ma'am Nora Figueroa, ayan, and kay Francis Paris, hello po. Oh, so Sir Ber Villanueva, hello po. So mga kababayan, isa po si Robin doon bukod kay Jinggoy at kay Alan Petri Cayetano at kay Mau Aplaska, no? Mga kababayan, like po tayo, share and subscribe. So ngayon mga kababayan, sa magbalik tanaw tayo sa mga nakalipas na taon, na mga nagdaang taon, mga kababayan, si Robin Padilla po ay binigyan po ng absolute pardon ni dating Presidenteng Digong. So ngayon mga kababayan, usaping pardon, no? Ibig sabihin po ng pardon mga kababayan, binigyan po siya ng kalayaan, no? Binigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Binigyan ng pagkakataong maging mabuti. Binigyan ng pagkakataong hindi gumawa ng krimen. So ngayon mga kababayan, so marami pong mga abogado, mga kababayan at yung mga law expert, no, may mga alam sa batas na nagawa ng reaction dito kasi mga kababayan, patungkol po kasi dito sa pagtakas ni Bato ay isa po kasi si Robin Padilla sa mga kasama. So ngayon mga kababayan, posible nga ba? Paki-comment po mga kababayan. Posible nga ba na si Senator Robin Padilla ay pwede nga bang bawiin ang kanyang absolute pardon? No? Kasi actually mga kababayan, nakakulong po itong si Robin. Nakakulong. Noong naging presidente si Digong, binigyan ng absolute pardon. Sa madaling salita, binigyan ng pagkakataong magbagong buhay, binigyan ng pagkakataong lumaya para magbago, hindi sasali sa krimen, gumawa ng krimen, at maging sangkot sa krimen. Yan man pong ibig sabihin ng absolute pardon Bigyan ka ng pagkakataon, bigyan ka ng tsansa. Buti nga hindi ka tinukhang di ba? Binigyan ka ng tsansa para magbagong buhay, hindi ka tinukhang. Kung iba pa yun, natukhang ka na. So posible nga ba mga kababayan na bawiin ng korte or ng gobyerno ng Pilipinas itong ginawa ni Robin ngayon mga kababayan kung sakali no na mapatunayang isa siya sa mga nagpatakas sa isang puganting si Bato o sangkot dito sa kaguluhan sa Senado mga kababayan. Kasi ito po yan mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, kailan po ba yan Ken? 5 years ago po mga kababayan, ito po panoorin po natin, no? Ang pagbigay ng absolute pardon. Duterte, ang aktor na si Robin. Bago si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, Ito po. yan ang absolute pardon ni Ito po mga kababayan. Bago si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, na unang binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Duterte, ang aktor na si Robin Padilla. Ano nga ba ang ibig sabihin ng absolute pardon? Yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Hindi may tago noon na aktor na si Robin Padilla ang kanyang tuwa nang bigyan siya ng Pangulong Duterte ng absolute pardon sa mga unang buwan ng kanyang panunungkulan noong 2016. Bago niyan ang masugid na taga-suporta ni Pangulong Duterte na si Padilla, nahatulang guilty noong 1994 sa kasong illegal possession of firearms at nasentensya ang makulong ng 21 taon. Pero noong 1997, pinalaya rin si Robin dahil nabigyan ng conditional pardon ng nooy Pangulong Fidel Ramos. Lumipas muna ang halos 20 taon bago siya nabigyan naman ng absolute pardon matapos itong irekomenda ng Board of Pardons and Parole. Ang 1987 Constitution na nagbibigay ng isang Pangulo ng kapangyarihang magbigay ng reprieve, commutation of sentence at ng pardon. Reprieve ang tawag kapag ipinagpaliban ng pagpataw ng parusa sa isang nahatulan. Commutation of sentence naman ang pagbubuwas ng haba ng pagkakakulong ng isang convict. Meron namang dalawang uri ng pardon, ang conditional at absolute. Sa conditional pardon, may partial extinction o pagbura sa pananagutang kriminal ng isang convict at may mga kaakibat itong kondisyon. Ang absolute pardon naman, binuburo ng lahat ng pananagutang kriminal ng isang convict. Ibinabalik din sa kanya ang civil at political rights tulad ng karapatang bumoto o tumakbo para sa posisyon sa gobyerno. Yan na, isa yan ngayon mga kababayan. Dalawang klase po ang pardon.
Isang pardon, merong kondisyones. Yan yung mga kondisyones na bawal ka gumawa ng krimen, bawal kang masangkot ulit sa krimen, o bawal kang madamay sa krimen kasi mababalik ka, mawawala yung visa, no? Mawawala yung visa nung tawag dito conditional pardon, no? Or may condition pardon, no? Conditional. So ngayon mga kababayan, itong absolute pardon naman, ang ibig sabihin ay burahin lahat ng kasalanan mo. Pwede kang bumoto, pwede kang tumakbo sa politiko. So ngayon mga kababayan, eto na nga, ito nga ang pagkakamali. Ito yung pagkakamali kasi. Kriminal na eh. Di ba? Ito yung pagkakamali. Kasi mga kababayan, itong sinasabing absolute pardon, kung halimbawa ngayon, example ko sa inyo si Sara Duterte, na-impeach yan, tapos na-convict. Ngayon, makulong yan. Kasi alam naman po natin, ang isang opisyali sa gobyerno, kapag ka na-convict yan, tapos nakulong, na-impeach, makulong. Tapos, hindi na siya pwedeng humawak sa anumang posisyon sa gobyerno. Ngayon, kung mayroong presidente dyan, na kaibigan nila, kakilala nila, bigyan ng amnestiya itong si Sara, bigyan ng absolute pardon, mabubura lahat yung kasalanan niya, pwede siyang tumakbo ulit. Ngayon, kung ano man yung kasalanan niya, mabubura yun, pero ngayon nabubura, gagawin niya ulit yun. Yan din ang sakit eh. 'Di ba? Yan din ang sakit, mga kababayan. Yan din ang sakit na kapag ka nagkaroon ng kaibigang presidente, bigyan ka ng absolute pardon, malaya ka na, burahin nyo lahat ng kaso mo, edi pwede ka nang gumawa ulit ng kaso. Kasi bakit? Wala na eh. Di ba? So ngayon, mga kababayan, ito yung problema dyan. Posible nga ba na bawiin itong pardon ni Robin kung mapatunayan na sangkot siya sa kaguluhan sa Senado at isa siya sa nagpataka sa isang puganting si Bato. Kasi mga kababayan, nasa batas naman po siguro yan, no? Na pwedeng bawiin. Kasi bakit? Ito ha, mga kababayan, meron akong example sa inyo. Kung naalala nyo noon, si Trillanes, isa po yan sa nabigyan ng amnesty. Or di ko lang sure kung magkaiba ba ang amnesty, magkaiba ba ang pardon. Naalala nyo mga kababayan, si Trillanes, isa yan sa nabigyan ng amnesty na mapawalang bisa ang kanyang kasong rebellion. Kung naalala nyo noon, si Trillanes ay nakipaglaban po sa korupsyon ni Gloria Arroyo. Diba? So, siya ba'y kinasuhan at siya'y kinulong. Ngunit noong naging presidente si Pinoy ay parang nabigyan ata ito ng amnesty, no? At nakalaya itong si Trillanes. Ngunit mga kababayan, kung naalala nyo po, noong 2016, nung naging presidente si Digong, ay binawi po ni Digong ang amnesty ni Trillanes. Ngunit hindi po iyon nag-success kasi mga kababayan, kulang po sa papel si Digong at nanalo po si Trillanes. No? Sa mga hindi nakakaalam mga kababayan, pwede pong bawiin ang pardon ni Robin. Bakit? Kung kay Digong, pwede niyang bawiin ang amnesty ni Trillanes, kay Robin, hindi. Ano yon? Ano yun? Magkaiba ang batas natin? Pag si Digong ang presidente, may sariling batas. Pag si Robin na, hindi na po pwede. Ano yun? Sila ba ang nagmamay-ari ng sanlibutan? Ano sila, anak ng Diyos? Sila lang ba ang may marunong huminga? Sila lang ba ang marunong uminom? Sila lang ba ang marunong umutot at tumae? Sila lang ba ang mabaho ang hininga? Kung naalala ninyo mga kababayan, paki-comment kung napanood ninyo at nabalitaan ninyo na binawi. Binawi ni Digong. No? Yung amnesty ni Trillanes, naalala nyo yun? Okay, continue ko muna itong kay Robin. Absolute. Ibig sabihin ron, walang kondisyon na inilatag yung executive when the pardon was granted. Ang binubura niya, yung penalty, not the crime itself. Ibig sabihin, yung conviction stays, he remains convicted of the crime, except that hindi niya na kailangang i-satisfy or i-serve yung sentence imposed by the court. Sabi ni Justice Secretary Menardo Guevara sa karaniwang proseso, kailangan mag-apply ng isang sentensyado para rito. Susuriin ito ng Board of Pardon Central ng DOJ, saka i-rekomenda sa Pangulo. Taon-taon, libu-libong application para rito ang natatanggap ng DOJ at itong may COVID-19 pandemic. Umaabot sa 200 na application kada linggo ang pinoproseso. Pero sa kaso ni Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, kusang ibinigay ni Pangulong Duterte ang absolute pardon. Wala naman daw irregular o illegal dito. Pero kapuna-puna raw ang timing ng pagbibigay ng pardon ayon sa ilang mga eksperto. Diba? Requirement sa Constitution na mag-apply ka. Full discretion ko yan ng President. Ang medyo unusual dito. Diba? Naalala nyo mga kababayan?
ito pong si Lance Corporal Pemberton, or ano ba, si Lance Corporal Smith o Pemberton, kung naalala niyo, ito po yung pumatay sa isang transgender na si Jennifer Laude. Kung naalala niyo din po, ang abogado ni Jennifer Laude ay si Harry Roque. Naalala ninyo, si Lance Corporal Smith Pemberton, apelyido basta Pemberton, binigyan ng pardon ni Digong. Tapos si Harry Roque, naging spokesperson ni Digong, di ba? Kita ninyo kung gaano kabalimbing yan si Harry Roque. Putang ina, pinaglaban ni Harry Roque yan noon. Siya ang abogado ni Jennifer Laude, yung transgender na inumpog-umpog sa bawl yung ulo at pinatay nito ni Corporal. Si Lance Corporal Pemberton, no? Siya po ang pumatay kay Jennifer Laude at ang abogado noon ay si Harry Roque. Ngunit sapagkat bagamat di umano, pinalaya ni Digong itong si Lance Corporal Pemberton. At si Harry Roque ay naging spokesperson ni Digong. Diba? Kaya ngayon mga kababayan, kung tutuusin talaga sa mata ng tao, sa mata ng Pilipino, sa mata ng sambayan ng Pilipino or netizen, hindi po talaga maganda ang pagbibigay ng pardon. Bakit? Dapat panagutan mo ang kasalanan mo. Dapat sintensya kung hanggang kailan para matuto at para magtanda. Kasi bakit? Katulad niyan, si Erap, na-impeach, nakulong, binigyan ng pardon, nakalaya, tumakbong mayor ulit. Naalala niyo mga kababayan, pangit po talaga, no? Pangit po talaga yung mga ganyang pangyayari. Maliban na lang kung ang binigyan ninyo ng pardon ay walang ginawang krimen or pinag-initan lang. Katulad kay Trillanes, hindi ko sa pinagtanggol si Trillanes Ang kay Trillanes kasi mga kababayan, alam naman po natin na labag sa batas yung ginawa niya. Ngunit ang ginawa niya po kasing rebellion, no, or ang pagkalaban sa gobyerno ay dahil po sa sobrang korap ni Gloria. Alam naman po natin kung ano pong issue dun sa ZTE deal. Kung naalala ninyo doon, maraming poste kada barangay na may mga telepono samantalang di naman nagagamit. Naalala nyo yung ZTE deal ni Gloria? Yung mga posting itinayo niya dyan bawat barangay office, tapos may telepono na pinagdidikit sa pader ng barangay office, tapos ending wala namang kwenta, wala namang silbi, ilang milyon yon, ilang daang bilyon yon, punyeta na yan. Isa yun sa mga pinaglalaban ni Trillanes noon, kaya siya kinasuhan ng rebellion or citing to sedition. Kaya ang pinaglalaban po ni Trillanes ay tama. Bakit? Hindi nagamit sa tama yung pangungutang ni Gloria sa China sa ZTE deal. Kaya nga nakasuhan si Gloria Arroyo at nagkakaroon ng bracket sa liig. Nung binigyan naman ng pardon ni Digong na wala ang bracket, ayun, naging congresswoman ulit. Diba? Yan ang mahirap Yan ang mahirap mga kababayan. Diba? Kaya may possibility nga ba, mga kababayan, na itong si Binoy ay pwedeng bawian ng pardon? Ako'y nagtatanong, hindi naman ako abogado, nagre-react lang in my own point of view, in my own opinion. Posible kaya? Kasi bakit si Trillanes binawi ni Digong ang immunity ni Trillanes, hindi immunity, tawag dito amnesty, no? Binawi ni Digong yung, kung naalala ninyo, binawi ni Digong ang amnesty ni Trillanes para balik-kulungan ito kasi si Trillanes ay tinik po ng administrasyong Duterte noong presidente si Digong. At yun nga, sa sobrang tinik ni Trillanes, ngayon si Digong nakulong. Diba? Naalala nyo mga kababayan? Si Trillanes po talaga ang pinakamabigat na kalaban ni Digong ng administrasyon niya. Hindi niya mapakulong-kulong. Kaya nga tinangka ni Digong yun ang bawiin ang amnesty ni Trillanes kusa. Ngunit mga kababayan ay palpak. Bakit? Ang doon kasi sa nilagay na grounds ni Digong doon sa amnesty ni Trillanes ay habang binigyan daw ito ng amnesty si Trillanes, hindi daw dumalo. Pero ending, may media, may recording video, may nasa balita na si Trillanes ay dumalo noong iginawa itong amnesty. So, yun po ay napawalang bisa at si Trillanes po ay lumaya. No? Ito sa mga hindi po nakakaalam at hindi po maniniwala. Puntahan natin sa TikTok. General, kasi kung ordinaryo... Puntahan natin na para maniwala kayo. Ito. Amnesty. Amnesty ni Trillanes. Binawi ni Digong. Kung si Digong pwedeng bawiin, kay Binoy ba hindi? 2003 nang mag-aklas laban sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang noon ay sundalong si Antonio Trillanes. 2007 naman, panahon pa rin ni Arroyo,
Isa si Trillanes na senador na noon sa mga nanguna sa Manila Peninsula Hotel siege. 2010 nang bigyan ng amnestiya ni dating Pangulong Noynoy Aquino si Trillanes. Pero binawi ito noong 2018 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mariing binabatikos ni Trillanes hanggang sa kasalukuyan. Sa desisyon ng Supreme Court sa en banc session nito sa Baguio City, idineklara ng korte na valid o may bisa ang amnestiyang ibinigay ni Aquino kay Trillanes at unconstitutional ang ginawang pagbawi ni Duterte sa amnestiya. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh, sinabi ng Korte Supremang hindi pwedeng bawiin ng presidente ang amnestiya nang walang pagpayag ng Kongreso. Iginit din ng Korte na pinakamahalaga ang mga karapatan ng taong bayan at hindi dapat mangingibabaw rito ang kapangyarihan ng gobyerno at ng presidente. Sinabi rin ng Korte na ang pagbuhay sa mga kaso ni Trillanes sa panahong pinal na ang desisyon ay paglabag sa mga karapatan laban sa double jeopardy o paulit-ulit na pagsasampa ng kaso. Dagdag ng Korte, may ebidensyang nag-file si Trillanes ng kanyang amnesty application na isa sa mga requirement para sa amnestiya. Sa Proclamation No. 572 na nilagdaan ng noon ay Executive Secretary Salvador Medialdea para kay Duterte, binanggit na walang kopya ang Armed Forces of the Philippines ng amnesty application ni Trillanes. Git ni Trillanes, isinapubliko niya ang application niya noong 2011. Nung nag-file ako ng aking application, covered ng media, no? Yan, TV Patrol, lahat, national media, pinakita ko sa ang application form. At well documented, no? Pero naghahanap nga sila ng butas, no? Naghahanap sila ng pwede ikaso. Pinag-aaralan na ni Trillanes ang mga legal na hakbang na maaari niyang gawin kaugnay sa paglabag umano sa kanyang mga karapatan. Pero sa ngayon, nagpapasalamat si Trillanes sa Korte Suprema para sa desisyon nito. Dahil itinaguyod nila kung ano yung tama. At tayo rin ay masaya at under the Marcos administration ay nagkakaroon ng democratic space. Sa isang pahayag, sinabi naman ni dating Senador Laila de Lima na malaking tagumpay sa hustisya ang desisyon ng Korte Suprema. Iginiit din ni de Lima na pinakulong sa panahon ng Administrasyong Duterte na ang pagbawi sa amnestiya ni Trillanes ay may bahid politika. Sinubukan ng ABS-CBN na kunin ang panig ng mga dating opisyal ng Administrasyong Duterte, pero wala pa silang inilalabas na pahayag. Gustong sabihin ng Korte Suprema na sa pagbabalanse ng kapangyarihan ng isang Pangulo at karapatan ng mga mamamayan, mananaig ang konstitusyon at mga batas, hindi ang kagustuhan o kapritsyo ni numan. Narinig nyo ha? Mananaig ang mamamayan at ang batas, hindi ang presidente. Kung sakali man mga kababayan na bawiin ng gobyerno ang pardon ni Robin, pwede po yun. Bakit? Sa batas po magbe-base. Una, yun bang pagpapatakas kung sakaling masangkot si Robin? Yun bang pagkasangkot ni Robin? Kasi actually mga kababayan, si Robin po ay isa sa persons of interest dito sa kaguluhan sa Senado at pagpapatakas kay Bato. Ngayon kung mapatunayan na si Robin ay isa sa mga nagpatakas kay Bato, maaari bang gamitin ng gobyerno yon? Pwede po. Unlike doon sa ginawa ni Digong na ginawa niyang fake news ang sarili kaya nanalo si Trillanes na ang sabi wala daw siyang application for amnesty samantalang naka-live naman, naka-video naman sa media, no, sa ABS-CBN, TV5, GMA, CNN at whatsoever, no, media network. Ngayon mga kababayan, naka-live din naman po sa media kung ano pong nangyari sa Senado. At kung mapatunayan nga na si Robin ay isa sa nagpatakas kay Bato, maaari pong gamitin iyong pagpapatakas ni Robin or mapatunayan sa investigasyon ngayon. Kasi laging sinasagot ni Robin, ginagalang natin ang investigasyon. Ginagalang natin kung ano man ang kanilang resulta sa investigasyon. At handa daw siyang humarap. So ngayon, kung mapatunayan na sangkot si Robin, pwede pong gamitin yun para bawiin ang kanyang pardon. Nako, mga kababayan, mabuhay yung kanyang kaso at may panibago pang kaso, obstruction of justice. Kung sakali man. Na, yan ang sinabi ko sa inyo. Pabida kasi kayo eh. Akala nyo mga hero kayo eh.
Yan, sabi nga ni Vice Ganda, sino ang kasama ni Batman? Si Robin. Di ba? At bukod dyan, mga kababayan,